Magandang gabi mga kosa, mga subscribers, random viewers na nakakita sa ating video ngayong gabi. Today is June 12, 2026. Yan araw ng Kasarinlan. Happy Independence Day Pilipinas. So, pero tuloy pa rin ang ating ika nga ay luluksa sa pagkamatay po ng dalawang pobreng players ng Ateneo Blue Eagles. Yan, si Baterbonia at si Divine Adili. Yan, meron tayong scoop na nakalap sa Facebook. Kaya i-share natin dito sa ating channel kasi para din sa inyong kaalaman, yan, update para sa pagkasawi nitong dalawang pobreng players ng Ateneo Blue Eagles. So ito ay mula po kay Christian Albert Gasa o mas kilala sa pangalang Sian Gasa. Ito ang tinatawag na pambansang marites sa Facebook. Yan, strong, matalim yung kanyang statement dito sa sa kanyang post So ating basahin. Parang parang pasaring ito sa Ateneo, sa sikat na rich kid schools. Napaka-basic lang niyan. Ito yung sabi niya. Napaka-basic lang niyan. Pagsalitain nyo sa isang press con yung head coach nyo para ikwento niya sa publiko yung buong nangyari. Tapos ang usapan. Matutuldukan ang dapat matuldukan. Wala nang kaliwat ka ng teorya at spekulasyon. Pero syempre, ayaw nyong gawin yun kasi sinesafety nyo ang buong institusyon from any legal liability to a point na pinapirma nyo agad ng NDA, non-disclosure agreement, ang bawat player and staff na present sa team building at binalaan sila na bawal magsalita sa media or they will face appropriate legal consequences. Imbes na unahin ninyong ibalita sa pamilya ng yumao yung pagkamatay ng atleta, inuna nyo pang magpadala ng abogado para patahimikin yung mga empleyado ng resort pati na ang lokal na pulisya. Nakipag-negotiate din kayo sa assigned investigator para ang ilabas nilang initial findings ay hindi against sa inyo. You even paid media outlets para maglabas sila ng balita na pabor sa narrative ninyo. According to one of the players, siyan, aksidente talaga yung nangyari. Walang foul play but it is 100% preventable. The resort and the local authorities told us over and over again na hindi safe sa beach because of the strong winds and big waves. Pinaglakad kami about a few hundred meters away palayo sa beachfront ng resort kung saan walang lifeguard at yung buhangin na inaapakan namin ay hindi stable. Apat silang magkakatabi, nag-collapse yung inaapakan nilang buhangin and they were immediately pulled away from us by the big waves. Walang jet ski or speedboat nearby para sana masave sila. 2 players managed to swim pabalik sa shore. Yung dalawang athletes ay hindi ma-account and it took more than 40 minutes bago makarating yung search and rescue team kaya malabo talaga na maabutan pa silang buhay. This unfortunate incident is very traumatic for all of us. The school admin should be held accountable. They pushed us to do the team building drill sa isang environment na very risky with no safety measures in place. We hope that justice will be served accordingly with full accountability. Ito yung naging parang tinimbre kay Sian Gasa ng isang player. So nakita nyo naman. So parang tumutugma ito sa findings ng PNP, no? So ang sabi ng PNP, 'di ba? So wala daw talaga tong foul play at purely accident lang daw tong nangyari. So tumutugma ang pagkakasabi kasi ng PNP nung isang araw ay naglalakad lang daw yung dalawa and then hanggang hanggang tuhod daw yung nilalakaran nilang tubig and then suddenly na sila parang natangay daw ng malakas na current doon sa area na yon at nalunod. Yun, so tumutugma siya sa sinasabi nitong nagtimbre kay Sian Gasa. Yun nga lang,
Ang sabi dito ay ano to, parang may instruction talaga na maglakad. Pinaglakad kami about a few hundred meters away palayo sa beachfront. So, ibig sabihin, part of the training yun. Maglakad kayo dyan. Maglakad kayo dyan. So, yun nga lang daw, ang medyo dangerous nga daw talaga yung kanilang nilakaran away from the resort. At nagkataon na gumuho daw, nag-collapse yung inaapakan nilang buhangin ng 4 na players. Yung 2 player nakaligtas, nakapaglangoy papunta sa pabalik sa sa tabing dagat. Kaso si Rene at si Divine hindi agad nakabalik. At ang tagal ng rescue bago sila na retrieve. So, yun nga, sabi rin dito ng player na nagtimbre kay Sian, walang jet ski or speedboat nearby para makontrol yung kanilang training. I mean, para magkaroon ng controlled environment sa training na nagaganap, no? So, yun nga pala, today nagsalita na, naglabas ng statement yung coach ng Ateneo Blue Eagles, si Coach Tab Baldwin. So, trending ito ngayong araw na to, na nagpakita sa Facebook page ng Ateneo itong si Coach Tab, at talagang damang-dama mo yung remorse, yung lungkot, yung sincerity ni Coach, na ang sabi pa nga niya ay hindi lang ako nag-fail as a coach sa 2 players ko na nawala, kundi I failed as a friend sa kay Rene and kay Divine. Sabi nga niya, hindi ko parang he's very sad for the families of the bereaved. Yon, meron tayo dito mga screenshot. Yan, sabi dito, we did everything that we could do as a coaches and as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure everybody arrived safely back to shore, but we realized we hadn't accomplished that. So, sabi dito ay yun, inaasahan niya na sa training na yon ay mailigtas nila ang isa't isa, subalit nag-fail. Yon. So ito ay mula sa sa credits from When in Manila. Yan. Buhay pa pala tong When in Manila. And also ito yung ito yung pinaka-importanteng detalye mula sa sinabi ni Coach Tab. So ito ating basahin. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water. We did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on the shore safely, and then we realized that we hadn't accomplished that. So, napakalinaw. We sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water. Inutusan namin, we sent the players sa isang routine training run sa inaakala namin na mababaw na tubig. Pero huli na nang malaman nila na nasa dangerous, delikadong tubig, dangerous water sila. Ika nga ay nasa delikadong parte ng dagat pala. Dun pala napadpad yung mga players. So yun, lumalabas na nasa training sila nung mangyari itong trahedyang ito. So hindi lang sila namamasyal na parang okay, training break, pasyal-pasyal, maghanap kayo ng mga kabibi dyan, magtampisaw kayo sa tubig. So nasa routine training run ito. Maliwanag ang sinabi ni Coach Tab na nasa routine training run sa akala nila ay mababaw lang na tubig. At ang pagkakasabi nga nung nagtimbre kay Sian Gasa na ayun, naglalakad sila sa bandang yon and nag-collapse yung buhangin na nagdala sa kanila sa malakas na current at malaking alon.
ang sinasabing na muntik ng madisgrasya. I mean, ang apat ang na napadpad sa ganong sitwasyon at dilema, dalawa yung nakabalik at dalawa yung namatay. So, yun. Tingnan natin kung anong magiging liabilities ni Coach Tab Baldwin sa nangyaring ito. Siya ba'y mapaparusahan? Siya ba'y makukulong? Itutuloy pa ba ng Ateneo ang kanilang UAAP campaign for this year? Abangan natin ang susunod na kabanata. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, nakakalungkot. Parang freak accident nga itong nangyari. No foul play. Yun nga lang. Dapat nasa controlled environment sila. Dapat may lifeguard. Dapat may nag-o-oversee na coach. Like, kung kailangan talaga magkaroon dapat ng safety officer sa mga ganitong walang ganon, di ba? Pero dapat mayroon nga nag-o-oversee na jet ski o kaya bangka o kaya lifeguards sa area na yon habang ginagawa tong routine training run na ito. Kaso wala. So doon lumalabas na may pagkukulang. Kasi syempre ikaw ang coach, responsibilidad mo yung mga yan. Dinala mo sila sa isang napakadelikadong lugar, sa Aurora. Kasi alam nyo naman, ang Aurora, napakalalaki ng alon dyan. Isipin nyo summer pa lang ngayon. What if, tagbagyuhan, yung rainy season. No? Kaya yung Aurora province, sikat na sikat yan sa mga surfers, sa surfing. No? Kasi napakalalaki talaga ng alon dyan. And this should serve as a big lesson for everyone. Yan, magti-team building kayo dyan, or kahit hindi man sa Aurora, o basta may hawak kayong mga tao, make sure na you look after the safety ng inyong mga constituents. Team building ng company, team building ng isang team, isang sports team, yan, dapat ganyan. May kaya nga ay you look after the safety, controlled environment, kasi nasa huli ang pagsisisi. Yan, and yan ang nakikita nating aura na kanina sa video ni Coach Tab Baldwin. And I appreciate the effort din itong matandang to ni Coach. Talagang inamin niya yung kanyang pagkukulang and yung kanyang remorse sa pagkawala ng kanyang mga players, and his yung pag-empathy niya sa pag-empathize niya sa mga pamilya na naulila ni Rene at saka ni Divine. So yun lang po, sana nakadagdag to ng infos at details na magkaroon ng liwanag yung ating mga agam-agam, ating mga tanong itong mga nakaraang araw, di ba? So yun. So abangan natin ang mga susunod na mangyayari. So maraming salamat sa mga tinapos tong video, na nag-agwanta, nagtiyaga dito sa ating video kahit simple lang. So don't forget to like and subscribe, and maraming salamat. Till next time po.